US President Donald Trump, mga kapatid, nagbabala ng pangalawang pag-atake sa Venezuela kung hindi makikipagtulungan ang mga natitira pang leader doon. Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron tayong balitang panonoorin mula rito sa UNTV News and Rescue at nais ko tong bigyan ng reaksyon, komentaryo at opinion mga tol. Dahil ayon dito sa report, nagbanta si US President Donald Trump ng posibleng ikalawang pag-atake sa Venezuela mga kapatid kung hindi daw makikipagtulungan ang mga natitirang liderato sa bansa. Kasabay niyan mga kapatid ay nagbabala rin siya doon sa bagong leader ng Venezuela at sa mga karatig bansa tulad ng Colombia. Pag-usapan natin to, pero bago natin to simulan, syempre baka bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction and commentary video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, nasa 206,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Huwag mong kalimutan mag-follow and like. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to at bigyan na natin ng reaksyon. We were prepared to do a second strike if we needed it. Sabing ganun, we were prepared to do a second strike if we need it. Kung kinakailangan, we are totally prepared. Malamang, handa na talaga sila mga tol. Nagawa na nga nila di ba? Totally prepared. And we're still prepared if they don't behave. If they don't behave, we will do a second strike. Sabing ganun, Kung hindi sila magtitino, kung hindi sila makikiisa, kung hindi sila makikipagtulungan. We will do a second strike. Ito ang mariing babala ni US President Donald Trump kasunod ng pagkakaaresto at pagdadala sa Estados Unidos kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Nakakulong ngayon si Maduro sa New York at nakatakdang humarap sa korte dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga at iligal na armas. Actually mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam, may mga ganitong klaseng pagkilos ay hindi na bago sa Amerika yan. Alam na natin mga tol, kahit sino pang presidente ang iupo mo dyan, talagang ganito na talaga sila mga tol. Kapag nagsabi sila ng ganyan, hindi sila nagbibiro o hindi sila naninindak. Mag-intay ka pag nagbigay sila ng ultimatum. Kung naaalala ninyo mga tol, kay si Bush pa ata ang presidente nun, nung sinalakay nila yung bansa ng kung saan presidente dati nun si Saddam. Ang alam ko ano yun Iraq ata mga kapatid Iraq Yun, sinalakay ng Amerika yung Iraq. So umabot yun mga tol ng parang 7 o 8 taong labanan. Nung digmaan yun mga tol, 7 o 8 taon na labanan yun bago na aresto ito si Saddam. Sinasabi kasi ng Amerika na sila'y nagtataglay ng weapon of mass destruction. So naaresto si Saddam. Hinatulan at yun nga nahatulan siya ng parusang kamatayan. Yun ay diktador din daw mga tol. Ngayon, ang pinagkaiba lang dito kay Trump, hindi umabot ng ganong katagal. Overnight lang mga tol, natapos nila yung kanilang misyon at eto na nga, hawak-hawak na ng Amerika si Nicolas Maduro. Kaya parang hindi talaga nagkaroon ng gere Kasi walang palitan tanging Amerika lang talaga ang umatake. Mga paratang na patuloy niyang itinatanggi. Ayon kay Trump, handa ang Amerika sa panibagong opensiba kung hindi makikipagtulungan ang natitirang liderato ng pamahalaan ng Venezuela sa layunin ng US na sugpuin ang drug trafficking at baguhin ang industriya ng langis ng bansa. So dalawa ang reason nila, di ba? Napanood na nga natin sa ibang podcast. Dalawa reason nila. Una, yung drugs. Pangalawa is yung langis. Di ba? Kasunod nito, nagbabala rin si Trump sa bagong leader ng Venezuela na si Delcy Rodriguez na suportado ng Korte Suprema at ng militar at inaasang manunumpa bilang Pangulo ng Caracas. I don't have to tell you. I don't have to tell you. I just say that she will face a situation probably worse than Maduro. Sabing ganon. Uupo pa lang sinisindak na ni Trump. I just say that she will face a situation probably worse than Maduro. Because Maduro gave up immediately. Gave up immediately. So she could also, he raised his hand, he gave up, and he did the right thing but he gave up. So sumuko na lang daw si Maduro, tinaas na lang niya ang kamay niya. Raised his hand, he gave up. And he did the right thing, but he gave up. Sa kabila ng babala, nagpahayag si Rodriguez ng mas mahinahong paninindigan sa kanyang unang cabinet meeting kung saan inalok niya ang Estados Unidos ng kooperasyon sa ilalim ng international law. Oh, okay. Basahin natin. Sa kanyang unang cabinet meeting kung saan Yan, sabi rito, Delcy Rodriguez, yun yung panibagong uupo ngayong leader ng Venezuela.
A message from Venezuela to the world and to the United States. Venezuela reaffirms its commitment to peace and peaceful coexistence. Our country aspires to live without external threats. In an environment of respect and international cooperations, we believe that global peace is built by first guaranteeing peace within each nation. We prioritize moving towards balance and respectful international relations between the United States and Venezuela, and between Venezuela and other countries in the region. Premise on sovereign equality of non-interference, these principles guide our diplomacy with the rest of the world. We invite the U.S. government to collaborate with us on an agenda of cooperation oriented towards shared development within the framework of international law to strengthen lasting community of coexistence. President Donald Trump, our peoples and our region deserve peace and dialogue, not war. This has always been President Nicolas Maduro's message. And it is the message of all Venezuela. Siyempre, sino ba naman may gusto ng kaguluhan at gera, di ba? Right now, sabing ganon. This is the Venezuela I believe in and have dedicated my life to. I dream of Venezuela where all good Venezuelans can come together. Venezuela has the right to peace, development, sovereignty, and a future. Delcy Rodriguez. Well, sangayon ako mga kapatid dun sa sinasabi niya. No? Kasi ako naniniwala na kahit na sinong bansa, syempre kasama na tayo, Pilipinas, may karapatan talaga tayo at deserve natin ang kapayapaan nang walang nangingialam, walang nanggugulo, walang nanghaharas at walang nanunupil. Kaya nga rito 'di ba sa West Philippine Sea tinututukan natin, lagi nating binibigyan ng reaction video yan kasi gusto nating makamit ang tunay na kalayaan diyan. Nanalo na tayo noong 2016 magte 10 years na this year, 'di ba? Magte 10 years na yan this year kapag dumating na yung buwan kung kailan na ilabas 'yun. Pero tignan nyo naman mga tol, nakakaranas pa rin tayo ng mga panggigipit, panghaharas diyan sa West Philippine Sea. Ang ating mga mangingisda hindi pa rin malayang 100% na nakakapangisda diyan. Hindi pa rin tayo nakakapaglayag ng walang iniisip na baka biglang may susundo sa bubuntot sa atin, bubunggo sa atin, di ba? Kailangan ng kahit na sinong bansa ang magkaroon ng kalayaan at karapatan maging malaya. Pero bukod dyan mga tol, no, sa mga mananakop na bansa, isa pa sa problema natin dito, yung kalayaan natin na mapakinabangan yung para talaga sa atin. Kasi alam nyo na kung anong problema natin dito sa Pilipinas. Diba? Hindi na natin kailangan pang i-elaborate yan. Inalok niya ang Estados Unidos ng kooperasyon sa ilalim ng international law. Gayunman, nilinaw ng Washington na hindi nito kinikilala ang kasalukuyang liderato ng Venezuela bilang lehitimong pamahalaan. Samantala, lumawak pa ang tensyon matapos idawit ni Trump ang Colombia na kanyang binatikos dahil umano sa patuloy na daloy ng iligal na droga patungong Estados Unidos. Oo, nako daw. Medyo nanganganib din ng Colombia mga tol, no? Hindi rin niya isinasantabi ang posibilidad ng aksyong militar laban sa naturang bansa. We have a very sick We have a very sick neighbor. It's not a neighbor but it's close to a neighbor, sabing ganun. neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too. It's very sick. Colombia is very sick too. Run by a sick man. Run by a sick man. Naku po. Who likes making cocaine and selling it to the United States. Naku po. Tulad din ng akusa kay Maduro mga tol. Ganon din doon sa president o kung sino man ng leader ng Colombia mga tol, no, gumagawa rin daw ng cocaine at dinadala sa Amerika, no? Who likes making cocaine and selling it to the United States. Mariing kinundina ng ilang mambabatas ng US at ng international community ang mga pahayag at aksyon ng administrasyon ni Trump na tinawag ng ilan bilang isang aktong maaaring magbunsod ng mas malawak na digmaan sa rehiyon. Kinwestiyon din ng mga ito ang legalidad ng pag-aresto sa isang foreign leader na walang pahintulot ng Kongreso. Nananatili namang hati ang reaksyon ng publiko, partikular na mga mamamayan ng Venezuela. May mga nagprotesta laban sa operasyon ng US habang ang iba ay patuloy na namumuhay sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan. Inaasahan namang tatalakayin ng United Nations Security Council ang issue habang mariing kinundina ng Russia at China ang hakbang ng Estados Unidos. Pong Mercado, UNTV News.
Alright mga kapatid, so eto na nga ang mga nagaganap ngayon sa ating mundo, sa ating daigdig, no. Hati lagi ang opinion, hati palagi ang reaksyon ng mga tao rito sa daigdig. Yung iba, kailangan talagang ipagpatuloy ang buhay sa gitna ng takot, pangamba, kailangan pa rin talagang mabuhay, kailangan maghanap buhay mga kapatid. Hanggat nananatiling nabubuhay dito sa mundo, kailangan talagang kumilos. Pero no, hindi natin alam kung ano pa ang mga mangyayari sa hinaharap. Dahil ngayon mga tol, nagsisimula pa lang ang taon. 'Di ba? January 6 pa lang ngayon, araw na 'to. 6 na araw pa lang mga kapatid ang nakakalipas ng magpalit ng taon natin. Meron pa tayong napakahabang araw pa. Kung 365 days yan mga tol, edi meron pa tayong 359 days pang natitira. Doon sa 359 days na yon mga kapatid, no, napakaraming pwedeng mangyari. 'Di ba? Pwedeng sumiklab yung gera ng China at saka Taiwan, kasama na rin ng Estados Unidos ulit diyan at Japan, tapos madadamay pa Pilipinas. 'Di ba? Pwedeng sumiklab ulit ang Thailand and Cambodia. 'Di ba? Pwedeng atakihin naman ulit ng Amerika etong Colombia. Tulad ng ginawa nila sa Venezuela. Pwedeng magkaroon ulit ng gera ang Russia at saka ang Ukraine. Di pa rin naman natatapos yun. Tuloy-tuloy pa rin naman. Diba? Pwede pa rin umatake ang Israel dito sa Iran o ang Iran sa Israel mga tol. Ganon na rin sa iba pang mga bansa. So napakarami ng pwede pang maganap ngayong taong na to mga tol. No? Ang sa atin lang mga kapatid sana, no, sana ay huwag tayong pabayaan. Sana ay manatili tayong ligtas. Lalo-lalo na tayong mga mamamayan na hindi naman gusto yung mga ganitong kaguluhan na yan. Tanging mga leader lamang ng iba't ibang mga bansa. Mga tol, no? Sila-sila tapos maraming nadadamay. Dito pa lang sa ating bansa, napakarami na nating problemang kinahaharap no? Sana maparusahan na rin, no? Ngayong bagong taon. Hindi natupad yung sinabi ni PBBM na marami daw mapaparusahan bago magtapos ng taon. Hindi natupad 'Di ba? Hindi natupad mga tol. So ngayon, nagsisimula pa lang ang taon na aantabayanan natin. Sana maraming maparusahan o maparusahan talaga yung mga nangulimbat dito sa kaban ng bayan ng Pilipinas. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.